Hello mga ka-backyard. Good morning po sa ating lahat. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang mga alternative na pwede nating magamit at ipakain sa ating mga alagang ibon na inaalagaan sa ating mga backyard. Tsaka ang ingay talaga mga ka-backyard ng asong ko. Brownie, behave. Behave. So, So ngayon mga ka-backyard, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking binibigay na alternative food sa aking mga alagang ibon. So ito po yung ibibigay ko ngayon sa aking mga alagang ibon mga ka-backyard dahil nga kumain po kami kanina ng buko ng aking asawa at mayroon kaming mga tira-tira na hindi naubos. At kumakain naman ang aking mga alagang ibon kaya naisipan ko na ibigay ito sa kanila para makain nila. So bago ang lahat, mag-check muna tayo sa nest box sa aking mga alagang ibon. So unahin muna natin ang back-to-back yellow TCB ko na English Budgie. So ayan, mayroon na po siyang inakay. So nakikita nyo ba mga ka-backyard yung wala pang balahibo ang ulo. So mayroon na pong inakay ang Budgie ko na back-to-back yellow TCB English Budgie. So ayan, actually ang pairing na to is first time pa nila na mag-alaga ng inakay. Kaya expected ko na hindi masyadong marami ang maibibigay nilang sisiw sa akin dahil nga baguhan pa lang sila sa pag-aalaga ng mga sisiw nila o sa pag-aalaga ng mga inakay nila. So dito naman sa kabila, itong pairing na to is back-to-back rainbow material para kids budgerigar po ito. Kaya tingnan natin ngayon kung ilan ba ang mga painakay na naibigay niya sa atin. So ayan, meron pong 4 na painakay dito mga ka-backyard at saka mayroon na pong isa na nakababa. So total of 5 po ang mga inakay na binubuhay ng parents na to. So ang nagustuhan ko sa pairing na to mga ka-backyard is maganda talaga silang mag-alaga ng mga painakay at hindi po nagkakaroon ng split legs sa kanilang mga painakay na inaalagaan. At dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, malaking tulong po ang mga ipot ng kanilang inakay sa loob ng nest box dahil nagkakaroon po ito ng party para sa ating mga painakay sa loob dahil nga sa pamamagitan po ng ipot nila is hindi po nagkaka-split legs ang mga inakay natin. So dito naman sa pangatlong nest box ko, so ang parents dito is yung 5 years old ko na male na kaya mag-poster ng 8 inakay kahit siya lang mag-isa. So mayroon pong 4 na inakay dito. Actually mga ka-backyard, malapit na po yung bumaba dahil mayroon na pong mga pakpak ang katawan ng inakay na to. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-backyard na male ko na 5 years old na. So siya po yung pinakaunang male ko na inaalagaan noong nag-start pa lang ako sa pag-aalaga ng ibon. So dito naman sa pang-4 na nest box, bumaba na po yung 3 pangmalakasan ko na mga pearlback hago na mga painakay. So ayan, nakikita nyo naman tumitikim-tikim na po sila ng seeds. So ngayon, i-check natin ang nest box para malaman natin kung ano na ba ang nangyayari sa loob ng nest box nila. Parang nasa loob na kasi palagi yung hen kaya mas mabuti na tingnan natin ngayon para malaman natin kung ano na ba ang nangyayari, may itlog na ba o wala pa. So ayan, open muna natin mga ka-backyard para sabay-sabay nating silipin ang loob ng nest box. So ayan. So, yung green po is yan po yung hen. Actually, hago breed lang po siya at nakapagpalabas po siya ng mga magagandang kulay ng pearlback hago. So, mayroon na po siyang 2 itlog ngayon. At saka, sa susunod na araw, pag nakikita ko na malakas ng kumain ang 3 mga painakay na to, is iwawalay ko na sila para hindi sila mabuli. Dito naman sa pang-5 kong nest box, nakababa na po yung mga painakay dito. Actually, 4 po ang mga painakay dito. So, ayang nasa dapuan at saka yung nasa taas ng nest box is yan po yung parents nila. Actually, ang parents na to is hindi naman sila masyadong territorial sa kanilang mga painakay. Kaya, comfortable ako na hindi ko muna i-harvest ang 4 na to para lumakas sila sa loob ng
kulungan nila o sa loob ng tirahan ng kanilang parents. So ayan, ang cute po ng nasa dapuan mga kabakyard, nakatingin-tingin po siya sa atin. So dito naman sa baba, itong tatlong to is, ayan, nakikita nyo, nag-start na po silang tumikim ng seeds o kumain ng seeds. So isa po itong sinyalis na malapit na nating ma-harvest o malapit na nating mawalay ang mga painakay sa kanilang parents pag nag-start na silang kumain ng seeds at saka kumpleto na ang kanilang pakpak. Pero sa estado po ng apat na mga painakay na to is hindi ko pa sila iwawalay dahil nga hindi pa kumpleto ang pakpak sa kanilang pinakabunso na kapatid. At saka comfortable naman ako na medyo tagalan ko ng konti ang pagwalay sa kanila dahil nga hindi naman masyadong territorial ang parents na to na magbugbog o patay nila ang kanilang mga painakay while nasa loob pa ng cages nila. So ayan, ang cute po nila at ang gaganda. At ngayon mga ka-backyard, mag-start na tayong mamigay ng buko sa aking mga alagang ibon na nasa flying cage ko. So ayan, tinikman agad nila ang buko na ibinigay ko sa kanila. So ito po yung magandang alternative food sa ating mga alagang ibon na inaalagaan sa ating munting backyard. So huwag po kayong mangamba, baka mamatay ang inyong alagang ibon pag once pinakain nyo ng buko. So hindi po sila mamamatay mga ka-backyard. Actually ang buko is maganda po sa kalusugan ng ating mga alagang ibon dahil marami po sila mga vitamins na pwedeng makuha dito. At ang pagbibigay ko po ng buko mga ka-backyard sa aking alagang ibon is nagbibigay po ako ng twice a week. So yan po ang routine ko sa pagbibigay sa kanila. At saka tips ko din sa inyo, pag once may painakay ang inyong alagang ibon o yung alagang pairing ninyo, huwag po kayong magbigay ng buko sa kanila. So bakit hindi tayo pwedeng magbigay? So baka po mabilaukan ang kanilang inakay. So sayang naman, mag-cost pa yan ang pagkamatay nila. So pag once gusto nyong bigyan ng inyong alagang breeder, yung wala na silang inakay para hindi tayo mangamba na mamatayan tayo ng ibon. At saka yung mga ibon nyo na nasa flying cage is yan po yung good na bigyan nyo ng buko dahil naka-exercise po sila ng maayos sa kanilang kulungan na pinaglagyan dahil nga malapad po ang kulungan na pinaglagyan natin. At saka pag hindi pa tumikim ng buko ang inyong alagang ibon dahil hindi pa sila aware sa ibinibigay nyong buko o first time pa nila makakita sa ganitong pagkain, hayaan nyo lang mga ka-backyard, magbigay lang kayo palagi. At saka pag once na educate na po ang inyong alagang ibon, so ayan na po ang sinyalis na kumakain na po sila katulad sa nakikita nyo ngayon sa aking mga alagang ibon. So alam na po nila na ito yung routine ko na nagbibigay ako ng buko sa kanila. So ayan, nilalantakan na po nila ang buko na ibinibigay ko sa loob ng cage nila. So ganito po kaganda mga ka-backyard pag once nagbibigay tayo ng mga alternative food sa ating mga alagang ibon. Unang-una, makatipid po tayo sa seeds nila. Pangalawa, mayroon po silang mga natural vitamins na pwedeng makuha sa mga pagkain na ibinibigay natin. So pwede po tayong magbigay ng talbos ng kamote, mais, dahon ng alugbate, kangkong, at iba pa na pwede nilang kainin. So ngayon, ang ibinibigay ko sa kanila is itong buko dahil nga mayroon kaming tirang buko kanina ng asawa ko habang kumakain kami. So para hindi naman masayang, binigyan ko sila para mayroon din silang makain. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon na ibinahagi ko sa inyo. God bless po sa ating lahat mga ka-backyard, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga videos na ilalabas tungkol sa aking mga alaga.